natin ngayon ay napakalakas na enerhiya na kailangan na maintindihan. Hindi man maintindihan sa mga kaunawaan ng mga kapatiran natin. Ngunit higit sa lahat, maintindihan ng mga katawan sa bawat isa para mamintinar ang balanse ng enerhiya. Ito ngayon ay ang mahalaga. Ang balanse ng enerhiya. At pag mayroong imbalance ng enerhiya, ang physical na dimension ng kaluluwa ay mayroong energy imbalance, magdudulot ng mga sakit, mga kaguluhan sa puso't isipan ng taong mayroong energy imbalance. Kaya, ang divine guidance ng Supreme Master, lahat ng mga tao ay kailangan na mayroong inner cultivation. Ang tawag niyan ay inner cultivation. Liban sa mga ginagawa na mga debosyon, ang debosyon ngayon ay napakataas na ngayon ang formation ng release ng spiritual division, Sun 72 Foundation. Ibig sabihin, pundasyon ng advanced spiritual world na ating inihayag ngayon na Dugukan Foundation of Spiritual Formation. Ibig sabihin, Governing Star Formations Palace of the Olympic Stars. Pag tayo ay, ang kwento natin ay nauukol sa mas malaking mga kapangyarihan o inihiyang gumagalaw ngayon sa ating kapaligiran sa planetary ascension. Ang enerhiya na yan, ang tawag ay Governing Star Formation na mga enerhiya. Kaya bawat isa rin tayo, mga tao, mga kapatiran natin sa spiritual, yung mga hindi pa nakapasok sa mga pag-aaral ng mga mystical formation ay higit na kailangan ngayon ng mas malakas na inner connection. Ibig sabihin, inner connection, spiritual connection. Ang spiritual connection na yan ay galing sa Governing Star Foundation. So, ibig sabihin ng Governing Star Formation, yan ay foundation ng mas malakas na enerhiya. Yan pinagmulan ng mga enerhiya. Kaya, kailangan ang formation ng inner cultivation na may direksyon tungo nitong tinatawag nating Governing Star Formations Palace of the Olympic Stars Foundation. Ito ay napakalakas na enerhiya na kailangan ng bawat tao at matutunghayan lamang sa inyong practice ng Art of Life 172. Dahilan yan na sinasabi ng The Spirit of Dugukan, lahat ng tao ay kailangan mag-aral ng angels, contacts, and connection. Lahat ng mga spiritual na mga samahan, lahat ng mga samahan ng mga paniniwala, hindi man ito contradiction sa ating mga paniniwala na mayroon tayong magandang malakas na kalusugan. Itong magandang kalusugan ay kailangan ng malakas na spiritual. Na siya yung spiritual ay pundasyon ng ating physical na katawan. Pag mahina ang physical na katawan, ibig sabihin yan, hindi pa masyadong naka-accelerate ang mga enerhiya nandyan. Natutulog lamang sa inyong mga buto, sa inyong mga bukog. Kaya kailangan niya nagisingin sa pamaraan ng inner cultivation. Maging sa paraan ng devotion, ang inner cultivation ay gawin ninyo na isang malalim na devotion. And of course, pag mag-devotion tayo, hanggang anong antas ang makakayang mabuksan sa devotion? Mabukas siya ng enerhiya sa katawan. Hanggang anong antas? So, ang antas na yan ay ating ilarawan na antas ng 7 energy psychic channels sa katawan. So, 7 energy centers ang mabuksan. Yung pang 11 energy centers ng katawan
hindi kayang mabuksan dahil kailangan ng methods or inner cultivation na ang pundasyon ay nakakonekta sa mas malalim na bersyon ng katawan ng isang tao. Ibig sabihin na ng klaseng bersyon ng katawan niyan. So yan ay yung katawan ng hindi lang nakakonekta sa 7 energy centers ng kaluluwa sa kanyang physical na katawan, kundi pati na rin sa kanyang super light body. Mayroong tinatawag na super light body. Kaya ang lesson na yon na latest update ng Advanced Spiritual World, commonly known sa mga taong nag-aaral ng Spiritual Foundation na 72 Spiritual Division, ay yung enerhiya na tinatawag na double body, multiple body formation. Ibig sabihin, mayroong direksyon ang iyong spiritual na patutunguhan pag pag-aralan mo yan. Ang double body, multiple body formation ay yung angkop na enerhiya nga kailangan matutunan ninyo ngayon. Against the mind power control questioning, ibig sabihin ng mind power control questioning, malakas na enerhiya but at the opposite formation. Ano ang ibig sabihin? At the opposite formation. So, ano ang opposite formation ng Art of Life? Ang Art of Life ay kalagdaan, batas ng magandang kalusugan. Na ang pundasyon na ating binagit nito, hindi lang body, mind, soul, and spirit. Kundi 7 foundations of the soul. Ibig sabihin, 7 dimensions of your soul. So, mayroon kang 7 na dimension ng iyong kaluluwa. At isa sa dimension ng iyong kaluluwa ay yung physical mo na katawan. At isa sa mahalaga at lahat ng dimension ng iyong kaluluwa ay napakahalaga. And in fact, that is essential. Hindi maaring wala. At pag wala yan, hindi makamit ng iyong pasakatuparan ng kaluluwa. Hindi magawang maka-ascend, makaakyat sa mas taas na dimension pag wala yung mga dimension sa kaluluwa na yan binanggit natin. So, isa sa napakahalagang dimension ng kaluluwa na kailangan ma-develop ay yung tinatawag na light body of the soul na dimension. Light body, ibig sabihin liwanag na kaluluwa. Liwanag na kaluluwa. So, mayroon bang madilim na kaluluwa? Ang sagot niyan ay mayroon din at the opposite formation. Kailangan yung liwanag or light dimension of your soul ay umiilaw higit. Kaya sinasabi natin dyan sa ating pagkasulat sa aklat ng dugo ka na maging madibilap ang iyong kaluluwa at become stronger, bigger light. Ibig sabihin, stronger, malakas, bigger, malaki. Nasa tingin ng tao na nag-aaral ng metaphysics or nag-aaral ng mga mystical at alam na mag-reading ng auric force o liwanag ng kaluluwa, makikita nila sa iyong sarili na ang laki pala ng liwanag na yan. Hindi yan nagsasabi, pero talagang malakas ang liwanag ng tao na yan. Na ibig sabihin yan, maski walang mga binikas na mga salita, pero alam na alam mo yan, ang liwanag ng kanyang kaluluwa ay napakalaki at napakalakas. Kasalungat yan sa sasabihin natin, ay, ang ganda namang mga sinasabi na yan. Talagang malakas ang spiritual na yan kasi ang ganang pakinggan sa mga sinasabi, mga salita yan, napakagandang pakinggan. Ngunit pagtingin mo sa iyong kaluluwa, ay yung liwanag ay napakaliit at napakahina. Saan ang tawag yan? Ayan ay tinatawag na opposite formation ng paniniwala. Na tayo ay naniniwala na yan ay malakas, pero hindi pala yan malakas. Ibig sabihin yan, ang analogy, huwag kang maligaw sa iyong paningin. Kaya kailangan matutunan ang tamang direksyon ngayon. Ang kahalagahan ng iyong pag-aaral, inner discovery sa Advanced Spiritual Foundation. So, ano ang Advanced Spiritual Foundation ngayon? Ay huwag kayong mahuli sa panahon, maiwan man sa katuruan ng Advanced Spiritual World na inilabas ngayon sa 72 Spiritual Division sa pamagitan ng pundasyon na ito. Angels, contacts, and connection, lahat ng mga taong nag-aaral
ng mystical order or mystical foundation sa mga katuruan ng Supreme Master. At tatawag man ninyo na Divine Master, Supreme Grand Master, Grand Master, Guru, or sa anong mga pangalan na inyong itinatawag sa inyong mga nagtuturo sa inyo ng mga advanced spiritual na lesson. Sila ay nawawala na. Hindi na matutunghayan ang kanilang mga physical na katawan. Lahat ng mga naniniwala ni Supreme Master in the person of Lord Jesus Christ, hindi na kayo makakita sa katawan ng Panginoong Hesus Kristo. Lahat ng mga taong naniniwala sa kanilang mga Divino Maestro in the person of that name. It could be in the name of the person or any other name. And so long as yan yung paniniwala ninyo na diyan natutunghayan ninyo ang kaunawaan na mayroong Panginoon na nagsubaybay, nagmamahal sa kanyang mga tao o sangkatauhan. So higit na kailangan ngayon ang inner discovery. At sa anong direksyon? Sa direksyon ng art of life, hindi sa kasalungat na formation. Kaya ating inihayag, opposite force formation. So, ang ibig sabihin ng opposite force formation ngayon ay may dumating na mga commands ng mga anghel sa kalangitan. Na itong mga commands ng mga anghel sa kalangitan ay hindi ito mga klaseng anghel na makikita ninyo ng mga sasabihin natin ito ay mga espiritu. Sila ay may banal na mga espiritu. Kaya pwede nilang ipadala ang kanilang mga banal na espiritu saan mang sulok ng mundo, saan sulok ng planeta, saan sulok ng ibang galaksi, o kahit saang mundong kailangan nilang lagyan ng kanilang mga formation. Maging sa inyong mga dimension ng kaluluwa, pwede na lang ipadala ang banal na espiritu dyan. Yan, banal ng espiritu ng Omni-Supreme Absolute. Kailangan lang maintindihan kung paano natin magawa ito. Pag wala ang tunay na direksyon para nito na angkop nito ay hindi din natin magayang matanggap ang banal na espiritu na yan. Kaya yung tanong ko, so anong ang antas ng ating mga debosyon na ginagamit ng hanggang kailan, hanggang saan ang maabot ng ating physical na katawan sa paraan na ito. Let's say sa paraan na ito, ginagawa natin ito, nagdasal tayo araw-araw. Nagdasal tayo ng 3 misteryo. Nagdasal tayo ng 7 misteryo. Ng 9 na misteryo. Ng 1,000 misteryo. Gagawin na natin yung mystery. I'm talking about mystery in the mystical foundation. Ha? Iba itong misteryo ng mystical foundation ng spiritual. Okay, we have to define first what's the mystery. Ibig sabihin ng mystery, ano kaya ang ibig sabihin nitong misteryo? Mystery, ibig sabihin ng mystery ay misteryo. Hindi natin maipaliwanag sa makataong kaisipan. Dahil sa makataong kaisipan at sa kataong pamaraan sa pagpaliwanag ng misteryo ay hindi kayang maipaliwanag. Kaya tinatawag na misteryo yan. Higit sa kaalaman ni numang tao. Ay, ibig sabihin, wala pang solusyon ba? Hindi natin ma-explain. Kaya that is mystery. Pero pag sabihin natin na misteryo ng kasakit, ay ibig sabihin ng misteryo sa kasakit, mga kahirapan. Bakit ka man naghihirap? Bakit man may mga kasakitan ng usa ka tao? Ano bang misteryo sa mga kasakitan? Kasi maraming dahilan. Wala siyang mga magagawa sa buhay. Walang trabaho, walang pambili ng bigas, walang mga gamit, at maraming pangangailangan, walang makakain. Kaya may mga kasakitan ang kinabuhi. Mayroong mga nagdaog-daog, may mga gahom nga nagdaog-daog, naigog mga negative psychic attack, black star energies. Kaya mayroong mga kasakitan. So that is not mystery any longer. Kasi na ipaliwanag na natin. Ibig sabihin ng misteryo yan, hindi yan misteryo. Pinangalangan na lang natin ng misteryo. But that is not a mystery. Pero ibig sabihin natin itong mystery ng advanced spiritual world na binabanggit natin ngayon, ito ay misteryo. Hindi natin
maipaliwanag. Ngunit, hindi nag-ibig sabihin na wala tayong pagkaintindi nito. So, hindi maipaliwanag sa mga taong kaisipan kaya hindi maabot sa mga taong kaisipan kung ano ay ibig sabihin ng mystery. Ngunit mayroong pagkaintindi ang isang taong mayroong pa sa katuparan ng kanyang kaluluwa. Kaya anong paraan ang kailangan na sundan ng bawat tao ngayon? So, ang paraan ng release ng Supreme Master na tinatawag na Art of Life 172. That is angels, contacts, and correction. Lahat ng tao kailangan matututo ng angels, contacts, and correction. Yan ang mabisyang paraan kung paano palakasin ang iyong physical na katawan at lahat ng dimension sa inyong mga kaluluwa. Ang mga taong mag-survive sa panahong darating, yung mga mas malakas ang kanilang mga spiritual na kalagayan. Napakahirap sa isang taon mag-survive sa mga pagsubok ng buhay pag walang pundasyon sa spiritual. Nitong darating na mga panahon at nakikita na natin yan. Sa panahon ng pandemic, so napakaraming mga tao na hindi sila nagtagumpay laban sa mga pagsubok ng mga elementary viruses. And that is just a test of time. One of the tests of time na buong planeta. Kaya tinatawag yan na pandemic. Pandemic ay ibig sabihin ay buong mundo. Pag epidemic, localized, isang region lang at a certain region. And then, that is malaking nangyayari na ang mga tao ay nabigo, maraming mga buhay na nabigo dahil sa kanilang natamaan sila ng mga viruses. At sabihin man natin na elementary virus, pero mayroon bang hindi elementary virus na nagaganap sa isang dimension ng kaluluwa ng tao. Pag tayo ay nandito tayo sa inner cultivation, pag sabi nila virus yan, ay that is elementary virus. Walang problema yan. Pag tayo ay nagawa ng inner cultivation, kayo, gumagawa kayo ng inner cultivation, and then nakatira kayo sa probinsya, and then napakaraming mga lamok, mosquitoes, di ba? Pag magkagat kayo ng mga mosquitoes sa probinsya, and then that is herbal. And ibig sabihin, pag kayo ay makagat ng mga mosquitoes, mga lamok, sa bukid, yung mga epekto ng mga lamok na kumagat sa inyo, instead na dengue virus, naging herbal, naging mas malakas pa yung katawan. Kaya ibig sabihin, hindi kayo kinakain ng mga viruses. Yung mga viruses ay yung kinakain ng inyong mga cells sa katawan at pinatay. Ibig sabihin, walang magagawa ang mga dengue virus sa inyong mga katawan. Ano ibig sabihin niya, napakalakas ang mga soldiers or mga sundalo ng inyong katawan ng diyan sa inyong physical dimensions of the soul. Ngunit pag walang cultivation, ay maski langaw lang, nasakdapan lang imuhang suwang sa lamok at sa langaw, ay din nagka-virus na, nagkasakit na diretso ang katawan. Kaya pag yung pandemic, maraming mga taong nabigo ng dahilan, hindi sila namatay sa virus na sinasabi na virus na yan, na talagang nakakatakot, maski elementary na virus lang. Ngunit, patay ang tao sa kanilang takot. So, isa sa mas malakas na virus ng pwedeng pumatay ng katawan ng isang kaluluwa dahil sa takot. Yung takot mismo ay napaka-bisang virus sa katawan. Pag yung mga takot ay yan, nakatira yan sa emotion dimensions at the mental dimensions of your soul, anong epekto niyan sa iyong physical na katawan? So, sa takot ay, ang takot ay napaka-powerful yung takot na mag-shut off ng inyong mga immune system sa katawan. Even to the point that will twist your blood vessels. Ibig sabihin, sa takot ay naging mahina ang iyong physical na katawan to the point that will shut off your immune system and twist your blood vessels
Sabihin, atake yung mga tao, nasaki ng anxiety, at maraming mga sakit-sakit. Ibig sabihin, maraming mga napatay sa takot, hindi napatay sa mga elementary viruses. Pag tayo ay naghanda na tayo ngayon, ginagawa niyong inner cultivation. Mas malakas na enerhiya, hindi lang kayo nakarely sa powerful immune system. Nakarely kayo sa mas malakas na kapangyarihan na dulot ng inyong mga koneksyon sa ating tinatawag na governing star formations, palace of the Olympic stars. Pag tingnan niyo mga bituin sa kalangitan, napakaraming mga bituin. At sabihin pa natin na tayo ay mga bituin, kayo ay mga bituin. At bawat isa sa inyo mayroon kayong bituin. Kayo ay bituin. That in fact, that could be true. In your lessons of inner discovery, in the vastness of the cosmos, tingnan niyo yung mga kalangitan, kalawakan. Napakalawak itong mundo. And then, when you look at the skies during the night, visible ang mga bituin. Tingnan niyo yung kalawakan, napakaraming mga bituin. At lahat ng mga bituin, they are actually united in the blue skies, in the heavens. Makikita sila dyan sa mga kalangitan. Mayroong mga area ng kalangitan na napakaraming mga bituin. Mayroon ding mga area sa kalawakan na hindi maraming mga bituin ang iyong matutunghayan. Nakaroon, sa makita ninyo nga kawanangan diya sa taas, mga bituin. Tingnan ninyo kung saan kaya yung bituin na yung iyong bituin. Pag ikaw ay isang bituin at mayroon kang mga brothers na bituin nandyan sa kalawakan, tingnan mo kaya yung bituin na yung angkop yung sa iyong bituin na yan. Na yung precise office mo sa iyong guardian angel at saka precise office ng iyong spiritual master. That is part of your inner discovery. And this is one point in your life that when you do this, maski sa iyong mga debosyon, pag naka-align ang iyong consciousness or isip sa precise locations of your star, ay yung maranasan na mas malakas ang iyong enerhiya at mas madali kang makakonect sa advanced spiritual world. Bagaman pag may maraming mga interruption, napakalakas ang enerhiya ngayon. Pag sabihin natin interruption, that is opposite force. Opposite ba na puwersa na pwedeng mag-interrupt at ang kanyang program ay talagang to interrupt your consciousness, energy, light, life. You are cell actually. Consciousness is consciousness. Energy is energy. Life is life and light is light. And that is an acronym. Cell pa rin yan. Consciousness, energy, light, life. So you are consciousness, your energy, light, life. And in the field of this cosmic formation, maraming mga interruptions na gawa ng system ng opposite force. So anong system? Opposite force. Sinong may gawa? Of course, the opposite command. Pag sabihin natin, mayroon tayong supreme superlight angels, and that is from the legitimate governance of the spiritual division. Once released, sa unang mga kapanahunan, itawag nila ang 72 spiritual division. 4 iskina sa kalibutan, New World Spiritual Division, General Spiritual Division, Advanced Spiritual Division. And then, maraming mga pangalan. So, kining mga release nga mga enerhiya karon, itawag ni siya og art of life. Paggikan ka na sa advanced spiritual world. Pag ibig sabihin, paggaling ka na sa Sun 7.2, na ibig sabihin ng Sun 7.2, that is the formula of the Supreme Master of Wisdom. Ating tawagin acronym, Sun. Ibig sabihin ng Sun, that is Supreme Universal Name. Ibig sabihin ng Supreme Universal Name, hindi natin magawang malocalize na only in this certain nation, only in this certain group, only in this certain planet,
only in this certain planet. Na ibig sabihin, hindi natin kayang sabihin na only in this place. Na ibig sabihin, that is universal. Kaya second mother lessons of all the lessons is naturalness. You would learn how to be united with all the lives. Kailangan kayang matututo kung paano makaisa at maging makaisa at makiisa sa lahat ng mga bituin sa kalangitan. And how would you do that? Paano ninyo yan magagawa? Magagawa ninyo yan pag mag-practice kayo ng meditation. Meditation is a higher form of prayer. So, paano ninyo magagawa yan? Learning to be reunited with oneness with all the stars, oneness with all the lights, oneness with all the angels, oneness with the omni-supreme absolute. Magagawa ninyo yan sa pamagitan ng meditation. But, anong klaseng meditation? Ibig sabihin ba, meditation is higher form of prayer. Pero anong klaseng pagdarasal? Anong klaseng meditation? Okay, dito na tayo pumasok. Pumasok na dito yung sinasabi nating direction. Direction, ibig sabihin ay procedure. So in many of my lectures, live lectures, Facebook, internet, and then sinasabi ko palagi na procedure is a must. Ibig sabihin, essential itong procedure. Pag hindi natin alam yung paraan, ay din wala din tayong magagawa. That is the same story na yung katotohanan ay totoo naman na may katotohanan. Ngunit pag hindi natin alam yung direction sa katotohanan na yan, wala rin tayong magagawa. Ibig sabihin, napakalayo pa natin sa katotohanan pag hindi natin alam kung sa anong paraan. Na ibig sabihin itong daan na ating binanggit, bawat panahon na mayroon tayong hinahangad na matutunan natin ang tamang daan. Ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan natin matutunan yan, yung procedure, direction. Ang ibig sabihin ng direction is procedure. Sa anong paraan? So sa anong paraan, anong klaseng meditation na kailangan nating matutunan upang tayo ay makakamit sa ating hangarin sa mas mataas na kaliwanagan sa spiritual. Itong tinatawag natin na governing star formation, Palace of the Olympic Stars, forms and gestures of the meditation. Sa devotion may antas na kaya nating maabot. Kahit sinong mga tao. Nagserbisyo man kayo sa lihim ng mga karunungan. Ibig sabihin ng lihim ng mga karunungan, yung mga advanced na mga lessons, na mga tago na mga banal na salita, na yung release ng spiritual division. Hindi yung gawa ng mga tao. Yung mga tago ng mga pangalan na yan, o mga tagong mga salita ng, sabihin natin, Diyos sa langit, Supreme Master. Malakas na enerhiya yan. At yung procedure mo sa pagdebosyon, nagdasal ka bawat araw. It could be in the lotus position, or it could be nakaluhod ka, kneeling, or it could be nakatayo ka, then nagdupa, and just to dedicate your prayer to the Lord God of heaven, Almighty God. And then, that is a method you're doing. Yung paraan ba na yung pagdarasal? Kaya mayroong mga kapatiran din na magtanong ba, ano yung klaseng, paano ka nagdasal? Anong klaseng dasal mo? Anong ginagawa mo sa iyong pagdasal? Nakadupa ka, nakadipa, o nakaluhod, o nakaapa? That is the thing that people are asking. But what is the rationality of that? Okay, pag ibig sabihin, and you are in the mystical formation practice, nagserbisyo ka sa 4 esquina. And then the first release of the 4 corners na
katuruan ng spiritual division. Then, early morning, alas 4 sa umaga, you have to wake up alas 4 ng umaga at gumawa kayong devotion. Tumingin ka sa silangan at makatayo. And then may makita kang liwanag, shooting star. Nagdupa ka lang na gana. And then that is a formation. Ang gestures na ginawa mo ay nakadupa, nakaganyan. Ibig sabihin, you are doing your cosmic alignment. By your physical body, you are performing cosmic alignment with the substance of your consciousness, energy, light, and life. And then the basic formula na ginagamit mo is thought follows energy. Ibig sabihin, nagihuna-huna mo na mo, makakonek ka sa advanced spiritual world, and then you are entangled. Nakakonek ka talaga sa office ng four corners of the world. That is 72 spiritual division pa rin. Pag ibig sabihin 72 spiritual division, that is part of the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Isa yan sa mga length. At yung kabuuan, sa kabuuan ito, tinatawag natin na governing star formations, Palace of the Olympic Stars. Kaya ikaw ay nakakonect. Ang tanong, kung anong antas ang kayang maabot sa physical na katawan? Kategory lang natin, advanced, and from the high, advanced, and high advanced. So, ang kayang maabot niyan, yung angkop sa katawan hanggang advanced. Kasi mayroon kang gestures na ginagawa. Ngunit pag wala kang gestures na ginagawa, walang lessons na i-apply mo na galing sa Supreme Master, kaya bang maabot ng physical na katawan? Ang mas mataas na antas ng spiritual. Ang sagot niyan ay hindi makaya sa physical na katawan. Na ibig sabihin yung dimension ng yung physical na dimension sa kaluluwa ay maliit lang ang kanyang space. Kaya, mayroong space diyan within the dimensions of your physical, dimensions of the soul. At napakaliit lang. Hindi kaya ang mas malaking enerhiya na ipasok diyan. Pag ipasok diyan ang mas malaking enerhiya, hindi mo alam yung paraan, maging mag-suffer ka ng energy imbalance. Na ibig sabihin, ikaw ay maging mabingi, maging magkasakit, or maging maparalisado, or maging mayroong mga negative consequence. Na ibig sabihin, ang voltahe ng enerhiya na kaya sa katawan ay 100 lang, hindi kayang pasukan ng 1,000 na enerhiya. Anyan yung nangyari. Marami akong mga na-interview ba? Kasi kami ay yung panahon ng pandemic, nagpasyal man kami ba? And then, may natagpo tayong mga kapatirang spiritual sa iba't ibang mga paniniwalang mga samahan. Ako ay kinikonsider ko na mga kapatiran sila lahat ng mga spiritual. Maski sa anong mga klaseng mga grupo. No problem with what's their group. They are belong actually. So long as nag-aral sila ng mga katuruan ng Supreme Master sa langit. Maging dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Kaya nga may iba't iba tayong mga kaibigan sa iba't ibang mga network ng mga paniniwala. Maging sa spiritual na mga paniniwala, maging sa non-spiritual na mga group. Mayroon tayong mga link dyan. And then, during the pandemic, nagtanong ko sa kanila ba, bakit ka man, nagpabaksin ka man na meron man kang cultivation? Ibig sabihin, during the pandemic, that is actually during the pandemic. And then, why the issue in the vaccine? Then I asked that question kasi ito ang scenario. When you're doing your inner cultivation, so long as you know the direction of your advanced cultivation, second mother lessons of all the lessons is, ano yon? Nalimutan ko. Nakinig ba kayo? Ano ba yung second mother lessons of all the lessons? Ituloy natin ito, hindi lang. On Saturday, the mother lesson, second mother lessons of the lesson. Naturalness, ayan, naturalness, tama yan. Second mother lessons of all lessons is on naturalness.
Kaya yan, pag mag-practice ka ng advanced na spiritual martial arts or advanced na inner cultivation, ibig sabihin atong ilaktod, bisaya na to para sa yon. Masabot na to ni. Pag mag-practice mo taas nga spiritual, kasi atog yung langit ha, muagi ka na sa pagtulunan nga kinalang natural ang tanan. Ano siya ibig sabihin na natural nga tanan? Balaod ba sa lawas nga natural ang imong gipalamoy sa imong nga lawas? Unsa may natural na siya? Enerhiya, no compounded chemicals. Na ibig sabihin, dili nimo ilason ang imong lawas by chemical poisoning. Kaya pag mas malakas na enerhiya yung gagawin, at saka ikaw ay nagkasakit, ano ang iyong gagawin? Kaya yung divine healing ay kailangan ng lahat ng mga taong nag-aaral ng spiritual, pati na rin sa mga taong hindi nag-aaral ng spiritual. Ang divine healing ay lubhang kailangan para sa iyong tunay na pag-akyat sa kaharian ng Diyos. Yan ay dadaan yan sa cleansing of your physical foundation, physical dimension of the soul. Ay, ibig sabihin yan, hindi kailangan ang chemical poisoning. Kaya ako ay nagtanong, natakot ka man sa virus? At then, mayroon kang inner cultivation? Mayroon kaming inner cultivation kasi nag-aaral kami ng mga tagong mga pangalan ng Diyos, mga divine words, release ng aming, release ng aming guro, release ng aming master. Okay, so, nagpabaksin kami? Wala. So, nagpabaksin kami kasi sabi man ng aming leader na kami ay magpabaksin. Okay, walang problema. Mayroon naman kayong kapangyarihan. Sa may kapangyarihan kayo, alam niyo yung ginagawa ninyo. Pangalawang tanong, may namatay? Wala. Siya maraming namatay. Bakit man namatay? Na virus? Hindi. Sabi nila, na virus daw siguro. Hindi ba? Bakit na virus na mayroong mang na-vaccine man? Pero namatay. Then, ginawa ko na lang ito nga joke. Ako, alam ko naman yung naggawa naman ako ng inner cultivation. Pero konti lang. Hindi masyadong malakas. Kasi nag-aaral lang tayo ba. Pero nakatanggap ako ng dipensya sa mga virus din. Binigay ng aking kaibigan doon. Pero sa tingin ko ba, mga kaibigan ko sabi nila na magpabaksin ka kayo, ang virus ay nakakatakot. Pero I have all my explanation with that kind of issue. Scientific model. Sinabi ko na ako, mayroon akong divine words na natutunan. Itong divine words na aking natutunan, dipensya ito sa lahat ng mga, dipensya sa vaccine, dipensya sa mga poisoning. Pero ito ay walang magagawa sa atin basta gagamitin natin itong power na ito. Itong mga virus ng mga mind power poisoning. Ngunit hindi ako nagpabaksin. Sa anong dahilan? That's because pag ako ay magpabaksin, ang voltahe na itong kapangyarihang ito ay 1,000. Pero ang aking physical na katawan, ang kaya lang na matanggap sa aking physical na katawan ay 100 lang. Kaya anong gamit ng ating mga divine words na ang kaya ng ating physical na katawan ay 100? Ang kaya ng ating kapangyarihan na sana ang ating magamit na dipensya against all those kinds of mga poisonings, 1,000 ang kapangyarihan. Kaya, uubra ba ang ating physical na katawan na gumamit sa kapangyarihan niya? Ang kaya lang ating physical katawan ay 100 lang nga voltahe ng enerhiya. Ibig sabihin ay, yan ang dahilan na maraming namatay. Hindi pa rin nag-work out ang kanilang mga pinag-aralan. Sa dahilan na hindi na yan problema sa mga banal na mga salita na kanilang ginagamit. Problema na yan sa physical na katawan. Ang physical na katawan ay hindi kaya ang mas malakas na enerhiya nang dahil hindi niya ginawa ang angkop na direksyon, proseso na kayang magawa ang kanyang katawan na tumanggap na mas malakas na enerhiya. Yan ay pinaka-importante. Kaya dito sa ating samahan na kayo ay maging magtuturo ng art of life. Sinasabi ko, gagawin tayo ng Supreme Master sa langit na mga teachers of the art of life. Turuan kayo sa tamang direksyon.
inner cultivation upang magawa ng iyong mga dimension sa kaluluwa na tumanggap ng mas malakas na enerhiya na ang tawag sa enerhiya na yan, enerhiya na galing sa gobyerno ng star formation sa palace of the Olympic stars. When the world now is entering a new age, we are now about to enter higher versions of this foundation in life. At tinatawag natin bagong panahon, new world. Ibig sabihin ng new world is mas malakas na enerhiya. Pag tayo ay nakatira pa tayo ngayon sa medium na enerhiya, although maraming mga exhibition ang mga medium, sa unang panahon, badungog pa nato, I'm writing actually the book of Dugukan, Volume 6. And that is, ang Volume 6 ng Dugukan, the first chapter would be the history of the mystical order ng mga katuruan, landas ng mga manggagamot, landas ng mga mandirigma, landas ng yung mga mystical formation na nag-aaral sa mga aralin na ibinigay ng 72 Spiritual Division. Wala pang pangalang 72 Spiritual Division noong panahon. Sa mga panahon na yan, walang mga ganyang pangalan. Ang alam lang yung mga tao sa unang panahon, yung mga diskomunyon. Magdungka og sigarilyo dito sa pikas bungtot, tanawalan nila na yung aso. Managat diya sa kamadan. Ang kanang bara, ilang himong pinisiyon. Patong anang udlot sa saging. Adagan pa ka silang mahimo. Ano mga medium powers ka na sa unang panahon. Ano nga mga diskomunyon. That is so powerful at that time. Pero ngayon, wala nang makagawa niyan ngayon. Except yung mga illustration na naka-develop sila ng mga station sa kanilang mga lugar, so kaya sila magpachinso sa kanilang katawan. Pero outside of that station, medyo maiba na rin ang timplada ng enerhiya. Ay ibig sabihin na kailangan ang mas malakas na version ng paniniwala para mas lagong, mas higit na makapangyarihang mag-work out sa kanilang mga ginagawa. Pero in general, nawala na yung mga medium, mga formation. Sa anong dahilan? Ang dahil pumasok ang mas mataas na misteryo. Ibig sabihin ng misteryo, nang dito na tayo ngayon sa segment of time na ang kailangan ay complete surrender to God. Na ibig sabihin, the more you study power, the more you are misled. Not just because nakataas mo yung imong garbo. Tungod kay natay mahimo nga mga gahom sa atong pagkatao. Taas kay garbo sa atong kasing-kasing kay dili ta mukha ta mulupad. Tama ta mulupad. Kana pero daghang mga nakatog mulupad. Napay sherbato magabi. Ibig sabihin yan, that is a practice of the mystical din yan at the opposite side. Ng opposite side ba, opposite force. Pero ibig sabihin ito ay ang mga kapangyarihang makikita natin sa unang panahon. Ang panahon na yan, sa unang panahon, talagang mayroon yan. At ang kasaysayan yan ay ating marinig sa mga mga nakasaksi sa mga taong ganyan. Pero saan galing mga katuruan yan? Galing ba yan sa mga katuruan ng mga taong naniniwala sa mga anito, bathala? Hindi yan ang sa kasaysayan na galing yan sa mga taong naniniwala sa mga anito, naniniwala sa mga bathala, sa Diyos ng mga kahoy, sa Diyos ng mga bundok. That is not the history of the source of that power. The source of that power is mystical. Na ibig sabihin, hindi nila alam kung saan yan galing. Ngunit, yan ay ginagawa sa mga taong sinaunang mga tao. Yung sinaunang mga tao na nandito sila sa bansang ito upang turuan ang mga tao sa mga kaunawaan, sa mga kaalaman at karunungan na tinatawag na advance. Sa laktod pag-istorya, galing yan sa Supreme Master. Kaya yan ay may aklat na mga tago. At ngayon ay iba na ang foundation ngayon. Ibig sabihin ng pundasyon na yan ngayon ay
complete surrender to God na. Ibig sabihin, it is not for the illustration of power. What can you do with that power without soul realization? Ganala na karon dunay pagkaamgo. Ibig sabihin, the way you illustrate power, the way you illustrate force, but you must illustrate love of the heart by the light of the wisdom of the omni-supreme absolute. Marunong na tayo ngayon na makigdait. Marunong na tayo ngayon na doon ay tinuod nga gugma sa atong isig katao nga kamauta magpasaylo, kamauta maghuna-huna og kamauta nga doon ay complete surrender to the Supreme Master of Heaven. Kaya ang katuruan ng dugukan ngayon, turuan natin ang mga tao sa panggagamot, divine healing. So, second mother lessons of all the lessons is naturalness. Hindi yan makamit ng isang tao. Pag kayo ay magkasakit, hindi kayo gumagamit ng kapangyarihan ng ating kalikasan. Kapangyarihan ng banal na Espiritu. Force of the Spirit of the Supreme Infinite. Diyan, kunin niyo lahat ng gamot na kailangan niyo sa inyong katawan. Ang physical na katawan, kailangan ng gamot. Ang kaluluwang katawan sa kanyang light body ay kailangan din ng gamot. Ngunit anong klaseng gamot na yan? And that is the substance of the force of the Spirit of the Supreme Infinite. Ang kailangan sa iyong light body of the sun. Mag-blockage yan pag lasunin mo iyong katawan ng chemical. Ibig sabihin, chemical poisoning. Ayan rin ang dahilan na kailangan you have to protect the 7 dimensions of your soul, especially on this coming time na mas lalong bumigat ang mga enerhiya at pag may another round up of the test of time sa buong mundo, hindi lang sa ating bansa, hindi sa iba't ibang mga lugar, kundi sa buong mundo. I'm talking about that's what like happened during the pandemic. And then alam niya yung gagawin. Pag viruses, are you afraid with the viruses? Bakit matatakot kayo ng mga viruses? Mayroon kayong powerful divine connection with the Omni-Supreme Absolute, complete surrender to God. Ito ay kailangan ng pasakatuparan ng kaluluwa. Pagkaamgo sa kalag. Walang pagkaamgo sa kalag, lisod kayo ng abuton ng complete surrender to God. Maging sa mga taong inyong napagaling sa inyong gagamot ay sasabihin pa natin na ay ating ginamot yan at gumaling yan dahil ay aking ginamot. Totoo ba yan? Ginamot natin ang tao, napagaling natin ang tao sa kanyang karamdaman dahil ating ginamot. And this is actually the truth of your divine mission in life. Pag gusto kang magserbisyo nga to sa Diyos, labang magagahom siya nga tanan. Do it for the glory of the Omni-Supreme Absolute. Ibig sabihin, do it for the glory of God. It is not for your own glory. Ibig sabihin, hindi tayo ang nanggamot. Ginamot yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, mayroon tayong complete surrender to God. Pag sa lahat natin ginawa, that's because ginawa natin yan dahil may binigyan tayo ng kaalaman, karunungan ng Panginoon. Pag sabihin natin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon din, sabihin natin, ay ginamot ko yan, ay pinagaling ko yan, ay pag hindi pa sa atin, ay walang magagawa yan. Ang ibig sabihin yan, that is yung giyan ko na to ba? Unsay ato ang dili ato. It is the reason why we have to emphasize this truth in life. Complete surrender to the Omni-Supreme Absolute. Ay dito tayo sa dugukan, we are not teaching lessons of power exhibition. Kaya sabi ko sa mga kaibigan, mga kapatiran, mag-anap sila magtanong sila ng aklat. And marami man akong aklat, totoo man akong maraming aklat. And then, akin na lang mga pinahiram. Ang ibang mga aklat ay hiniram at hindi na isinauwi. And then, okay lang din yon. At least, may utang sila sa akin. Ang ibang aklat ay doon, pinadala doon sa lugar, doon sa kuiba. Bahala na sila doon sa mga aklat. At gumawa tayo ng aklat ngayon. Ang aklat na ito ngayon ay
the book of Dugukan. Dito tayo magtagpo sa Dugukan. This one thing that I would say, dito tayo magtagpo sa Dugukan. In the actual lessons of soul realization. In the actual exhibition of power, ay natapos na yan sa panahon na yan. And then, what is the true power? And the true power ngayon is complete surrender to the Omni-Supreme Absolute. Ibig sabihin, complete surrender to the Omni-Supreme Absolute. Pag makaya mong talunin ang galit sa iyong puso't isipan, that is real power. Pag sa galit ng iyong puso't isipan, nanalo ka sa digmaan, natalo mo sa debating yung mga kalaban, natalo mo silang lahat, ngunit punong-puno ka sa galit. Ang puso't isipan, lalamunin ka ng opposite force. Na ibig sabihin to the point na masisira ang iyong kaluluwa. At sa bandang huli, instead, going up to heaven, but going to the hell. Ibig sabihin, nabigo ka sa iyong hinahangan. When it comes to the ultimate mission in life, nabigo ang isang kaluluwa sa kanyang hangarin ng hindi niya alam ang tunay na direksyon ng nangangahulugang procedure man itong ibig sabihin talaga nitong tamang direksyon. Kaya yung damang daan sa langit ay kailangan pala talaga matutunan natin ang direksyon. Pag walang direksyon, paano man natin matutunghayan ang totoong langit na yan? Pag magbasa tayo nito, okay, ubusin man natin basa, pagbasa lahat ng mga kasulatan. And then, wala man tayo makitang direksyon na matawag natin na mapa dyan. Ang ating matutunghayan dyan. Lahat ng mga ideas. Kaya mayroon, in the College of Mystery, mayroon tinatawag na mind supremacy. It is the reason why I said to anybody, you want to go to hell and meet with Lucifer and have drink with coffee with Lucifer, that can be simply done. And then wag nang antayin mamatay pa ang tao, pumunta sa impyerno, and then pagkamatay niya, wala na siyang pagkakataong bumalik kaagad sa kanyang physical na katawan. Ay maghanap na lang siya ng medium, mas lalo pa siyang matrap sa physical na katawan ng ibang tao. Hindi niya yang angkop yan. Do it na hindi pa ka malayo pa pang mamatay. Ibig sabihin, huwag mag-practice ng palagi ng sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay, nag-practice ng blinding ignorance. Ibig sabihin ng blinding ignorance, hindi natin alam ba yung paraan na pwede pala din tayong bumisita ng mga spiritual na mundo, na conscious tayo at bisitahin itong mga subject ng mga paniniwala ng mga karamihang mga kapatiran natin. Wala namang nagkamali dyan. Lahat ng mga tao ay tama naman sa paniniwala. Kaya itong antas ng ating mga kaunawaan, nakabase ito sa ating mga eksperyensya. And then what Dugukan will bring to anybody is, we are going to bring this data. Data tayo ngayon, na ito ang ating ipakita sa ating mga sarili mismo, na ito ang data na ginagawa natin. And after doing that, mayroon tayong mga experiences, and then we would realize that this is actually the truth. And in fact, nagawa ko na ito at mayroon na tayong kasanayan. Kaya sinasabi ng ating mga kapatiran, lalo na sa ating mga brothers and sisters na mahilig ba sa spiritual, napakarami. Hindi na kailangan magbago pa tayo ng ating mga grupo. Hindi na kailangan magbago na tayo ng ating mga relihiyon. In fact, hindi yan ang advice ng Dugukan. Ang advice ng Dugukan is one thing. Anong mga grupo natin, anong mga grupo ninyo, yan ipalago ninyo inyong mga grupo. Kahit saan kayong panig ng mundo, kahit saan tayong anong mga relihiyon natin, yan ay tamang lahat yan. Diyan natin makikita ang ating Panginoon. Mag-practice lang sa direksyon na itinuturo ng Dugukan. Na hindi na kailangan iba pa ng relihiyon o paniniwala. Walang kailangan yan. Ang kailangan dito yung kung paano tayo makapag-aral sa mga College of Mystery ng bagong release ng Advanced Spiritual World ngayon. Ayan ay higit na kailangan para sa lahat. Para ating matutunan ang direksyon. At aking isinasabi ito sa inyo, hindahan ay napakahalaga. At this one thing also, sinabi ng mga tao,
na nakilala din natin sila na, ay, alam ko na yung mga lesson sa dugukan. In fact, yung lesson sa dugukan, tinuturo man yan sa aming magtuturo sa unang panahon. And then, ang sagot niyan ay so simple lang. Ang katuruan ng dugukan ngayon ay bagong release ng spiritual division. Na ibig sabihin, dadaan ka sa lessons ng Arkom, Isisom, Sapphire, Norsom, Nojum, Chrysalim, Sadaram. Na ibig sabihin, itong mga lessons na ito, sigurado yan nga hindi mo pa alam. Na ibig sabihin, pag itinuturo pa yan ng inyong mga maestro noong panahon, na nandyan sila sa inyong, nakisama sila sa inyo. So, ay ibig sabihin na makamaupon mo na. Ugaling lang nga, ang pagtulunan na karon bago na siya nga gi-release, meaning, wala na ninyo nakatunan sa unang panahon. Kaya wala pa naman gi-release sa unang panahon. Mahimo din ang katunan niyo sa advance, nga wala pa mo nag-release sa unang panahon. Na ibig sabihin yan, wala pa mo nasayod anang lesson sa dugukan, kay karon pa ka na gi-release. Karon pa po na kamo, nakamatngon niya ng anak din na. Ang unang release sa unang panahon, magserbisyo ka sa 4 eskina, mo ato ka sa tubangan, sa silangan, alas 4 kadaan, mudupa ka dito. O niya, utanaw ka sa taas, mugawa ng hayag, shooting star, pakit on ka sa spiritual division nga naa sila. Kaya serbisyo ka man sa 4 eskina. Pero kana siya sa unang panahon nga release ka na. Kana nga lesson, gikan ka na sa Arkom nga formation. Na ibig sabihin, nakabase ka na sa Art of Life nga release. Lahat ng mga formula sa spiritual division. Na-release ng panahon, galing yan sa foundation ng Art of Life. Kaya ang kabuuan sa mga lessons sa lahat na yan, tinatawag na Art of Life. Ang complete cycle or complete na padagan niya will undergo the process of the grade formation or sandcore grade formation, string grade formation, at yung may alam lang mismo yan ang nag-release yan. Kaya sinasabi ko na sa mas advanced na lesson, dinhi lang kita magtagbo sa pundasyon sa dugukan. Kaya wala pa'y daghang kampat ang pagtulunan. Pagsabihin ninyo nga, ang digilisan sa dugukan, gikan na dito sa grupo sa kuan, gikan sa grupo sa kuan, gikan sa grupo sa kuan. Ang sinasabi ko lahat, maraming mga grupo na ako ay may alam. Maski pa yung mga sekreto sa inyong mga grupo nga mas lawom pagayod og diin nagagikan, ako ay may alam niyan. Ibig sabihin yan sa spiritual side. At ang mga release na yan sa bagong panahon ay hindi pa yan na-release sa unang panahon. Let's say, magdupa ka sa 4 eskina, mag-atubang ka sa isilangan. Alam mo ba yung galing yan sa foundation formula ng Arkom? Hindi mo alam yung Arkom. Kaya ibig sabihin na pag matututo ka sa formation ng Arkom, and then matutunan mo ang pag-connect na yung sarili sa Governing Star Formations, Palace of the Olympic Stars. Kaya yung lesson ng 72 Spiritual Division, Advanced Spiritual Division, 4 Eskina New World, at sa lahat ng mga mystical formation ng galing sa Supreme Master in the persons of the Blue Master, Initiator, Universal Spiritual Instructor, Red Star, ay sa bagong pundasyon na tinatawag natin mag-usa sa Angels Contact and Connection. Ibig sabihin, Art of Life 172. Anong dahilan? That's because lahat ng mga katuruan, blinding ignorance, various are human weaknesses, at lahat ng yung mga negative formations, ayan ay katuruan ng Art of Destruction. Nagkaisa rin sila, Art of Destruction. Ay walang dahilan na hindi tayo magkaisa sa Art of Life. Maski anong ating sasabihin, there's only one truth that will prove ang panahon magasulti. Buhat lay atong tanawon. Ang mga butang kikinlang inyong buhaton kay kikinanglan sa inyong mga kalag buhata. Ug ang mga butang dili kinahanglan buhaton kay dili angkop.
O ganyang buhaton, but at the opposite formation, and then, andam na kamong mudawat sa kamaturan. Dili niyo basulon-basulon na ka ng Ginoo nga Ginoo, nga naman Ginoo si ko serbisyo nimo. Nagtuo, nagsalig gyud ka kay sa mga Ginoo, pero nganong gidugot man mo Ginoo nga mao na mga mahitabo. Mga dili man maayo na hitabo, wala gyud ko giningog nimo. And the reason of that is ang opposite force that is in the command of the opposite formation. There are 349 governing star formations. One of that is the opposite. That is the black star formation. They are forming their own supreme governance of light. And they own dominion for over 10% of the entire star of the entire galaxy, of the entire cosmos. Ibig sabihin, napakalawak ang kanilang kaharian at kapangyarihan. At hindi mababa ang ilang kapangyarihan. Higit ang ilang kapangyarihan. Kaya supreme power yan. Anilang aning analogy. Ang naong sa usang Ginoo, tuong nga kamot. Ang naong sa usang Ginoo is wala nga kamot. But it is still a body of the Lord God. Kaya sa anong discipline ang kailangan mong tahakan dito sa lupa para ikaw ay makaakyat sa tunay ng hangarin, kaligtasan, makamit ang buhay na walang hanggan. She is only in the art of life. Ipadala sa Diyos iyang mga anghel karon para ikaw ay tabangan, tulungan ka sa iyong paglakbay upang makarating sa kanyang kaharian. Kailangan lang sundan ang tamang direksyon. Yan yung lahat lang muna ngayon nating masasabi. Continue kayo sa inyong mga gawaing spiritual. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Everybody stand. Beam.